magpunta sa pulong sa Dios. Magamit ko sang binisaya mga utot kay may gareklamo sa ibang lugar ba. Unsa dis tatay, uy, di man pasabot. Kay unsahay mga igsuon kinaraya istorya ko. Inis labay chindi, binisaya ta karon bisan masiling naton daw malagdos kay ti hindi ta Bisaya, ilunggot ha. Sige lang mabilisaya na ko sining kauto. Ang title sa ato pagatun-an karon mga kaigsuonan, giuluhan siya, are you qualified enough? Usa kini kapangutana sa matag usa kana. Ang atong kitex makita siya sa Hukom 6 versikulo 15. O Ginoo, paano bala ang pagluwas ko sa Israel? Yari karon ang akon panimalay amugid ang labi kaimol sa Manasis. Kag ako amo ang kubosgid sa panimalay sa akon amay. Mag-aampo. Gamhanan o balay katugtuban na mga Diyos na naatas kitasnan sa mga langit. Salamat Ginoo si gayon mo gihatag ka namo. Tabangin Ginoo ang pulong ang pagatunan karon magatuhop sa matag usa namo ka mga kasing-kasing magkinabuhi kaming matarong sa imong atubangan hangtod sa imong pagbalik sa ngalan ni Hesus. Ang hukom kung maghuhukom kung Judges chapter 6 verse 2 nagasugilon kanato maigsunan nga ang katawhan sa Israel nahimo sila nga gitugyan sa Dios sa kamot sa ilang mga kaaway. Ang record nagasulti kanato nga sila giulipon sa laing nasod. Sulod sa 7 ka mga tuig mga kaigsuonan. Daon sa kataas nga sila nahimong ulipon, hilabihan kalisod ang ilang kinabuhi. Versikulo 2 o 5 na ihangtod sa 5 na sulti ang balang kasulatan. Nagpuyo sila sa mga gikab sa bukid, ang tanan nila nga kinabudlay ang ginakuha karnero, baka kag ilang mga katubas. Tungod sa ulipon kanila so, wala na sila ng puyo sa ilang mga balay. Ang versikulo 2 ngadto sa 5 nagasugilon kanato nga ang katawhan sa Israel naghimo og mga langog gikan sa mga bukid og didto sila nagpuyo, didto sila nagtulog pagkalisod sa ilang kinabuhi. Lisod kaysa matag panahon og unya banta-bantaon lang sa mga kalaban nga nag-harvest na sila, kung manug-harvest sila, at tuon sila dito kuhaon ang ilang mga trigo, ang ilang mga baka, ang ilang mga karnero. Unsay mabilin? Wala. Unsay kaunon? Walay mukaon, walay makahaw. Pagkalisod sa ilang kahintang, sa versikulo 6 nagsiling siya, nagsulti siya, kag ang Israel nagipo-ipo bangod sa Midian, kag ang katawhan sa Israel nagtuaw sa Ginoo. Ang ipo-ipo inilunggong ng bang. Sorry ha? Sa tanyo, ipo-ipo. Sobra pa na sa pobre. Sobra pa na sa portoy. Pinakaubos sa tanang ubos. Igsoon. Pagkalisod sa ilang kahintang. Way makaon, way masulog, wala tanan. Ang kinaayo mga kaigsuonan, sa katapusan sa versikulo 6 na ingon, og sila nagtuaw sa Dios. Sa diha nga maayo ang ilang kahintang igsoon, wala sila mahinumdum nga dunay Dios diay. Sa diha nga haruhay sila,
Nalimot sila sa Dios. Parehas lang nato. Kung hayahay, di ka nungdong. Pero kung magkalisod, manawag sa Dios. Dahil sa katao na nagtrabaho sa construction, dito sa third floor siya. Nagtrabaho dito. O niya, naglibog siya, unsaon niya, pag-connect ang iyang porman dito sa us. Nagkuha sa piso gihulugan dito at ubangan sa iyang porman. Basin pang ang porman magkahangad sa baba. Pagkahulog sa piso, uy, gigas lang, kuha lang, sumus po siya. Ingin niya tingali siguro, muhangad sa akong 5 ta. 5 gihulog! Uy, sinsa porman, nagkadako man. Lipay ang porman, kuha niya. Wala gihapon, muhangad. Ingin niya, ikaw porman ka, pagkatambalos-los galing mong dakuha. Kuha siya dako kayo, halulak. Hulugan ang porman, goal yun, hapit ang iyang ulo. Ting sukuas porman, ni hangad ang porman ito. Usahay kung mahal itong lawas, dito kay Nundo, muhangad siya. Pero kung naanagani sa ospital, naghigda na, naglisod na, diha pata kay Nundo, nga dunay Diyos, nga angay naton tagadulan. Versikulo 6, matod pa niya, og nagtuaw sila sa Ginoo nga ilang Diyos. Versikulo 7, nagingon ng lang kasulatan, ang Bible inilunggo, di basahan kasi nilunggo, hubad-hubad lagi nagmay karon. Saan nagtuaw ang katawhan sa Israel sa Ginoo bangod sa Midian? Otso, ang Ginoo ngadto sa naluoy diha kani. Unsa kuno? Sa diha nga nanawag sila sa Ginoo, ang Dios naluoy kanila. Pagkayo sa ato Dios igsoon, bisag unsa ikaw, bisag kinsa ikaw, baka sasala kang dako, apan ng Ginoo naluoy kanato panahon nga kita mga nawag sa Ginoo. Sa panahon nga si Agar, ison hinundo mo kay Agar. Si Agar nahimong asawa ni Abraham. Tungod kay si Sarah hindi makaanak, ingon ni Sarah, dong, Abraham, di man ko kaanak, pangasawaan na si Agar. Kinsa nagsugo ang iyang asawa. Nangonsulta sa Ginoo, wala. Pangasawa si Agar. Uy, di pangasawa ni Abraham si Agar. Pag pangasawa kay Agar, limuntis man si Agar. Unya si Sarah wala. Pagkabuntis ni Agar, niyang murag giyabira na lang si Sarah kay wala siya anak. Naglagot si Sarah noon. Ingon ni Sarah, pastilan ako pinaghatag kalipay niya, unya maunay iyang ibalos nako. Unya nakaanak si Agar kay Ismael. Sa diha nga nakita ni Sarah nga naganak kay Ismael, yang giabog si Agar. Pero gipabalik sa mga lunda sa Dios. Pagbalik ng anak na po si Sarah, o niya nagdula-dula si Ismael o si Isaac, ingon ni Sarah, kinahanglan mawala kini sila, kay ang manununod, bao ang akong anak na si Isaac. Ingon ni Abraham, ala sige, ikaw ay bahala. Gipalakat si Agar. Gipabalunan sa Isaka sa ila sa una ng sudlanan sa tubig sa ato na sa una mga malam ng ganit sudlanan tubig. Bayong awayan, di ba? Awayan. Pas ano na taas na siya, pas ano no. Ano na babayo ko lang magbalansi. Sa ila siguro ambot lang basta na sudlanan sa tubig. O niya gihataga ni Abraham o tinapay. Maura to. Ang record, nagasulti ka na to, nga naadto sila dito sa kalasangan sa Beersheba.
O niya, samtang sila dito, si Lakaw dito, nahurot ang tubig nga ilang dala. O niya, ang bata nga si Ismael, dili na makainom, o sa diha nga nawad-an ang paglaom si Agar, iyang gihalid, gibutang dito sa unahan, o niya nagpalayo si Agar kay Ismael, mga hapit siguro mga 50 meters tingali ang kalayo, kay matod pa sa balang kasulatan si Agar dili gusto makita kung mamatay na ang iyang anak. Habang ang Henesis 21 versikulo 17, niya ang manulunda sa Dios sa diha nga nihila si Ismael. Ang manulunda sa Diyos o ang Diyos mismo nakatungog sa hilak sa mga bata. O niya matod pa sa manulunda sa Diyos, Agar, nga naman, naunsa ka, iyon niya, dili ko gusto nga makita kung unsa mamatay ang akong anak. Versikulo 17, gihapon nagtubag ang manulunda sa Diyos, dili ka malisang kay nabatian, nagdunggan sa Ginoo ang tingog sa bata. Unsa kuno? Ayaw kahadlok kay nadunggan sa Ginoo ang tingog sa bata, gikan sa langit padulong diri. Igsoon sultihan ta ka sa imong matag problema, sa imong paghila, sa imong kasakit, sa kalisod nga imong madawat ining kalibutan, ang Dios nakadungog sa imong mga tingog. Nadunggan sa Ginoo ang atong tingog sa paghila. Nakita sa Ginoo ang atong mga kalisod sa kinabuhi utod. Sa ato mga batanon tingali ang awan muhilak tungod kay biyaan sa uyab. Kinsa ninyo na uyab direbe? Mga batan ana-ana? Biyaan sa uyab, berting hilak igsoon. Pero remember na ang Diyos nakapaminaw ka na to. Nasabtan sa Ginoo ang atong mga pagbati, mga igsunan o makilan. Versikulo 11, nagsulti ang mga kasulatan. Ang manulunda sa Ginoo nagpahayag kay Gideon. Kinsa ganito, gigamit sa Diyos? Si Gideon, samtang siya nga nagawaswas ang trigo, ang manugtunda nagsiling, ang Ginoo nagaupod sa imo, ikaw nga ganan nga lalaki. Si Gideon igsoon, kung sana sa Binisaya, no? Sa ato na waswas ba? No? Trigo, daw para sa bansalan, bala? At tumong bansalan, sa atong direct tracer, ang ila dito, butangan lang sako, ano ba? Muna nga, naggarap sila sumay, daw, pan lang, nubo kayo. Iwaswas nila ba? Si Gideon, nagwaswas siya. Iwaswas niya ang trigo, pero layo siya sa mga tao. Sa lasang sa igsoon, na dili makita, kay kung makita gani, kinikuhaon, kini sa mga Midianites, utod. Konsumo ni mo kuhaon. Apan ang record ng asulti ka nato, na manulunda sa Diyos, nagpakita dito kay Gideon. Matod pa sa manulunda sa Diyos, ang Ginoo nagauban kanimo Gideon, isganan nga lalaki. Kung ikaw si Gideon, pananglit. Unsa kahimong itubag sa Ginoo? Isganan? Isog? Unya nagapanago, igsoon? Pero matod pa sa uban ng mga sinultihan, ang kaisog, dili nagpasabot nga surang-surang ang imong bubo. Di na mao. Ang kaisog, mao, isog ka mudawat sa bisan unsa, unya mulikay sa tanan nga makadaot nga may ito. Mao na isog. Pero kanang isog ka asa bubot dito ka, sunod adlaw, ang adto nimo si Pornel na. Kundi gani, St. Peter na, kay patay ka na. Mauna ang kaintangan ni Gideon, igsoon, isog patudtas Ginoo, manulunda sa Diyos. Pero ang tubag ni Gideon sa versikulo 13, igsoon, mami,
O ako nasayon usab, ako matabo ni sa ato, mao gihapon ning tubag nato sa Ginoo sama sa tinubagan ni Gideon. Versikulo 13. Kag si Gideon nagsiling sa iya, O Ginoo, kung ang Ginoo nagaupod sa amon nga abala niya nahanabo ini tanan sa amon, kag di nabala ang tanan niya nga kalatingalahan nga mga ginuhatan nga ginsugid sa amon sang amon mga ginikanan nga nagasiling wala bala kami pagpataklaras ang Ginoo gikan sa Ehipto. Sa pagkalungog ni Gideon, nagidayig siya sa manulunda sa Diyos. Ang tubag ni Gideon, kung ang Diyos ni uban kanamo, nganong nahanabo kini sa among kinabuhi, usahay sa atong kahimtang ison, mangutlan na kita. Kung ang Ginoo naguban kanato, ngano man nga natanggal ako sa trabaho. Kung ang Ginoo ni uban man kanato, ngano man magitongro ang akong humay. Ngano man, kung ang Ginoo naguban kanako, nganong wala ko madawat sa akong gi-applyan. Nganong wala man ako makapasar sa board exam, kaya ang Ginoo uban man kanako. Tanan kini nga mga pagbaso, pagmahay, ibutang ni Gideon sa Ginoo. Apat igsoon, matod sa balang kasulatan, di balik ni Gideon. Asa naman kuno ang katingad-an nagibuhat sa Ginoo dito sa Ehipto, sa diha ngayang gipagawa sa katawhan sa Israel. Si Gideon nakabasa sa history sa ilang mga katawhan. Nasamtang tuwa sila sa Ehipto, ang Ginoo nagbuhat og napulo ka mga katingalahan sa mga Egyptians. Ang katapusan gipamatay sa Ginoo ang mga subang. Ano ang subang niya? Kamagulangan nga mga anak sa Ehiptohanon. Apil ang mga manganak. Og sila nang gawas, kag sa ilang pagawas ni uban ang panganod sa ila sa matag adlaw. Og sa gabi dunay kahayag na nagagiyat kanila. O sa diha nga wala na sila pagkaon ng paulan ng Ginoo mga. O sa diha nga gipulan sila sa mga gipaulan sa Ginoo ang mga pitaw kung buntog sa siya. Pero dili na among pitaw nga makita ang gagmay kayo. Hindi siguro nga kwan ba kanang gabaligya ni itlog madamo ni dagko ano gali na? Ugo siguro, dagko siguro to sa. Pastila ka mga Israel labihan kayo. Basta kay sa kinahay apa, mga sumak-sumak. Mga bata sa mga sumak-sumak. Talok-talok. Daw madugla na. Kasi kaon kay dugay na wala sila katilaw, karne, igsoon. Grabe kayo. Dito sa among igsoon. Kanang mamarkis sa adlaw markis, market business sa. Isang taga-diri ka abot dito, basta magpakal ka, mamaling ka baka, kagawin mo ng silusa. Dito ang display. O niya, mamalingki ko, anak. Pag malingki ko, diretso ko sa akong mga aposing katulad. Pasti na. Ate, kaon sila gulay, kaya wala akong kaunting ko. Gulay lang, kag isda, kaon ko sila. Pero sa ay na mo reklamo niya ako isa ka, hindi nga, na, high school na nag-vlog sa ako. Kaya tayo, hidlaw na kami kami. Hidlaw, abaw. Palit sila. Palit o kanang lechon manok. Upat sila, dua kamok. Sabi may isang bataan eh. Ingnan ko sila na, pagbantay ko ang inyong binakaon. Abitin nyo doon, wala kiswali ko pero advice na ko. Kanang manok na in-English lang, sabok in-English. Ha? Inang nakaligyan bro ganina kay sa Ligos, magkaon ko, dahil kung saan na inyong manok? In-English eh? Kaya na may Bisaya, ang manok. Okay, na in-English, katong 45 days lang.
Iko, abi ninyo mga batan ko. Nganong nidaghan ang tumboy? Nganong nagdaghan ang bakla? Wala man na sila'y kaliwat. Di ba? Nganong pagtugas Ginoo na bakla, na tumboy? Wala oy. Ang itugas sa Ginoo laki o bayi. Pero tungod ni ana sa mga pagkaon ang imong mga lawas nato, diha nagsugod na perti ng daghan na ang mga bakla. Ang gani na karon na doon na sila yung saman, sa may tawag nila, LGBT community. Naapagani sila'y party list sa una, nga gitawag nila laglag. Pero wala kadaog. Nganong idaghan? Tungod sa pagkaon sa mga anak ng pagkaon. Okay ra, magkaon mo ka ng Bisaya. Ano? Kaya magbinisaya, nagmugya po. Na namin pa. Kung na siya igsoon. Mahatod ni Kitso. Ngano man Ginoo. Kung ang Diyos na mapod ka na mo, ngano nga doon na kami mga balatian, doon na kami mga problema sa kinabuhi. Mag-igsunan, sultihan ta kamo. Dili garantiya mo ikaw nag-alagad sa Ginoo nga walay problema maabot nimo. Dili na garantiya nga wala nay balatian nga maabot kanimo. Dili na garantiya nga ikaw libre sa tanan, hayahay ka sa tanan. Igsoon. Sa diha ikaw nagsuot sa Ginoo, damor ang mga pagsulay maabot nimo. Tanawan ninyo siya. Matinumanon nga tao nga nung gisulayan, nag-abot ng pagsulay. Tung kaya yawa igsoon dili siya gusto na ikaw maluwas sa kadapusang adlaw. Butangan kag problema, tingali ang problema butang sa imo sa yawa, gikan sa imong silingan, gikan sa sulod sa imong panimalay, gikan sa gawas sa imong panimalay, gikan sa iglesia igsoon, ibutang kanya kanimo aron na ikaw mubiyas magalagad sa Dios. Verse 14. Gitulok siya sa Ginoo kag nagsiling lakat ka sa sining imong puso. Kag luwasa ang katawhan sa Israel sa kamot sa mga Midyan. Wala ko bala ikaw kag ipadala? Igsoon, matud tang Gideon, Ginoo, di gyud ko makahimo ni anak. Pero matot pa sa Ginoo sa kitanaw niya si Gideon igsoon. Doon na siya nakita nga pinasahi kang Gideon. Nakita niya si Gideon sa iyang problema. Nakita niya katawhan si Israel. Matot sa Ginoo, lakaw Gideon. Luwasa ang katawhan si Israel pinaagi sa imo. Si Gideon doon na mga problema, doon na mga pamalibat. Busa ka kanang sa meeting gani. Eleksyon na igsoon. Panahon sa mga November, December, eleksyon sa iglesia, eleksyon sa association. Ang makigsoon ng pertinang ang pamalibat din ko busy ko kaayo. Pero matod ta sa sayings, if you want the work to be done, give it to a busy man. Kung kinsay busy, muna'y makahimo sa buhaton sa Dios. Bosa, versikulo 15, si Gideon nagsiling sa Ginoo. O Ginoo, paano lang pagluwas ko sa Israel? Ang akong panimalay, among pinakaimol sa Manasis. Kag ako ang pinakakubos sa panimalay sa ako naman. Ginoo, ang si Gideon nagsiling, Ginoo, saan ako pagluwas sa katawan sa Israel? Ako ang akong panimalay pinakaubos sa Manasis. Kanang Manasis igsoon kaliwat na ni sino? Bala mo kinsa na? Ay Jose. Kung nakita nimong kaliwat sa 12 kung nakaliwat ang ginatagan sa yuta, walay Jose nga ginatagan. Ang ginatagan duha nga anak. Sino to? Si Manasis kag si Efraim. So 12 gihapon, duha mo na duha. Kay wala gihatagan ang libinhon sa yuta.
So 12 gihapon. Matod ni Gideon, ako ang pinakagubos sa panimalay ni Manasis. O pinakaubos sa panimalay sa akong amay. Tanan kami managson, ako'y pinakapobre, matod ni Gideon. Unsaon ako pagbuhat sa buhat na imo'y hatag ka na ko. Kay man nakita ni Gideon ang iyang kaugalingon nga number 1, tuman ka pobre. Hilabihang pobrihan. Matod pas tinagalo, mahirap maging mahirap. Amo na si Gideon. Ginoo sa iyang tanaw siyang pinakaimong na tao. May isa ka tao na gusto siya magpakamatay. Ipagkalisod sa kinabuhi. Saka siya sa pito ka building iso. Dito si Babagit. Sa top, rooftop. O niya, pagkakita niya, dito siya sa rooftop, suyop siya si sigarilyo. Pag suyop si sigarilyo, kay katapusan na itong suyop to, ay magpakamatay ng wambak siya sa 7th floor, patay kang sina. Gihulog ang sigarilyo. Pag abot dito sa boss, doon ay tao na gagawin perting lipaya. Kikuha ang sigarilyo, lipay siya kay suyop mo siya sigarilyo. Uy, ikaw sa tao, may labaw pa di ay na pobre na ako. Wala na siya magpakamatay. Igsoon na muna ni mo, ikaw pinaka-pobre. Kung pobre ka, doon na pato'y pobre pa kanina. Pasalamat ka na ikaw pobre, pero ano? Tao sa Diyos. Pero sa ato, may pobre, igsoon kayo, di ba? Pilipinas ni mo. Si Pastor Patalinghog Mahigsonan, nag-testing yun siya assign dito sa Sri Lanka. Sri Lanka Mission. Daw tulo ka tuig si Pastor Patalinghog dito siguro. Dito na experience siya, grabe yung kalisod ang Sri Lanka. Ang ilang ekonomiya, hilabihan kalisod lang. Ingon Pastor Patalinghog, diris Pilipinas, ang mga district leaders, wato'y district leaders na walay laptop. Tanan ng district leaders nakamotor. Dito sa Sri Lanka, wala. Pagkalisod sa ilang hekta. Diri sa ato igsoon, di man kaayong lisod. Kaya kung tutumon ka, sa luplas katubuan na takos to mo. Pagbuan mo, tigaan mo doon lamay. Diba? Oh. Dili lisod. Ang lisod igsoon, kundi ikapon mo mo. Number 2, matod pang sabnis ni Gideon. Matod pa niya, una, hilabihan niyang pobrihan. Number 2, wala si hustong edukasyon. Usahay mo reklamo ta sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, tungod kay kita walay edukasyon. Ninong dumuhay Brad Manuel? Kadwada. Si Brad Manuel Igsoon, believe itong tao ko sila. Amigo ko. Ano na iswilahan, Brad Manuel? Ginasunod kaya ang asawa tungod kay siya igbasas ng Biblia. Memorize si Brad Manuel. Ano na yung grado? Pero principal, Igsoon, yung Bible study. Tanawan na. Ingon ni Gideon, wala ko yung saktong edukasyon. Number 3, wala siya sing leadership ability. Hapit na eleksyon, simbahan, Igsoon. Ang mga Igsoonan mo reklamo, adi ko ana, oy, wala ko yung liderato, himo niyong tigulang sa iglesia, himo niyo kong diakono, himo niyo kong superintendent, o kung sa pagkatungtanan sa iglesia, di ko ana, oy. Wala ko yung kapasidad sa mga. Reklamo, Igsoon. Sunod, matod pang Gideon, wala siya sing military background sa ilang pamilya. Magkiragod ka. Unya wala kay background about military. Karon makigsunan, kinsa kaninyo ang kasubaybay sa Al Jazeera kag sa CNN. Wala gid. Katong nakagi Biyernes, siya nagsimana.
napatay si Hasan, sino? Nasrallah. Amo nang pinaka-head sa Hezbollah. Ginbombahan sa Israel dito sa Lebanon, sa Beirut gid mismo, patay si Nasrallah. Karon ang ginalagas sa mga Israelites atong iyang pakaisa ay amo tong posible nga magahimo sa iyo nga magapuli nga dili. Miaging adlaw gipaluparan sa Iranian forces sing sinta ka mga missiles ng Israel. Pero maayo lang, may nakatupa man di sugata sa mga anti-missile na Iron Dome kag subod iya sang US Marines munya nga gamay lang nahulog. Unya gibombahan po sa US ang iya sa huti dito sa Yemen. Kabalo kung iso. Hilabihan, kinahanglan yun sa military prowess ang isa niya. Si Gideon, matod pa niya, wala ko'y background, may tungod sa militar. Number 5, wala siya si convincing power kung siya magsulti. Doon na may tawag soon nga kung istorya sa murag, makumbinsi ka gyud siya ang istorya. Lami kayo mga istorya. Di man ta nato may kalimot sa diri sa ato sa North Cotabato. Kung mutambong ka grali mo tindog sa Mami Pinyoy dala ka gyud. Tungo mo siguro paano si Mami Pinyoy mag-istorya na mga kaugsunan ang mga taga North Cotabato dala mo gyud. Convincing power. Matot pa niya, matot pang Gideon, wala gid ko kaagi. Bisang promotional talk na lang simbahan. Saon man na. Usay simbahan ang tigulang sa iglesia. Ang superintendent paglibog, kinsa yang atagan? Sa inyo diri way libog. Puno na sa libog. Kay takyaw sa katao pero ninti simbahan. Kay hatagan galing mong Brad. Ikaw promotional sunod sa Bado. Pag-abot sunod sa Bado, di simba. Lagpat mo tayo pa no? Ikaw simba. Ingon sa ni Gideon. Wala gani kung agi promotional. Diba? Ining tanan, wala kay Gideon. Pero number 7, si Gideon mahibalo mga muyo. Bisan kining tanan wala sa tao, apan kung siya makahimo, magampo at ubangan sa Dios ang mga imposibleng butang mahimong posible. Sa gisulti ko ng kaniha, dili kinahanglan nga garay-garay nga itong pag-ampo at ubangan sa Dios. Bisan kilalang ka, pulong imong balitok, kung kining pag-ampo igsoon na sa sulod sa atong kasing-kasing, ang Dios magadungog sa atong mga pag-ampo. Verse 16, ang Ginoo nagsiling sa iya, apang ako magaupod sa imo, kag laglagon mo ang mga Midyanhong subong sang isa ka tao. Wala si Gideon si military prowess. Wala siya si convincing power kung mag-istorya. Wala tanan. Pero ang kinanami sa versikulo 16, matod pa sa Dios, apan ako magauban kanimo. Igsoon ang pinakamaayo sa tanang butang na ang Dios nakiguban kanimo, nakiguban ka na. Amo nang pinakamaayo. Kay kung ang Ginoo kauban nato igsoon, walay butang nga dili mahimo. Kay siya maoy magahimo ninta. Matod sa Ginoo kang Gideon, ikaw gipadala nako o di ikaw maoy magalaglag sa katawhan Midianites. Imong laglagon sila subong nga usara ka tao. Ang pipila ka libo-libo mga tao Midianites nga perting daghana matod sa Ginoo usara na ka tao alang kanimo Gideon.
kay ako magagamit kanimo. Ang Ginoo utod magagamit ka nato. Kung gusto kita magpagamit sa Ginoo. Matod sa Dios, malaglag ang tanan nga kaluyahon sa kinabuhi sa tao. Kung aton itugyan ang tanan atubangan sa Dios. Tingali ang imong matubang igsoon hilabihang daghanang Midianites. Sa imong hunahunahong saon ng nako ni tanan, perti kadaghan, apan igsoon sultihan tikaw kining tanan mahimo nga malaglag kung malutos madaog nimo pinaagi sa pag-uban sa Dios. Kaya ang Ginoo wala nagkinahanglan sa kadaghanon sa tao. Ang Ginoo nagkinahanglan sa usa ka taong dedikado at ubangan sa Dios. Nahindom-dom kamo kay David igsoon ang iyang problema inside and outside. Sa sulod, gilutos siya, gukod siya ni Saul. Apang og sa gawas na ay mga Pilistino. Asa siya mo ato? Kung musulod siya siyang dapit, naa si Saul. Kung mugawas siya isoon, dunay Pilistino. Apang tungod kay ang Dios nagsaad kaniya, sama sa pagsaad niya kay Gideon igsoon, ang tanan nahimo nga nalampasan ni David. Unsa may gisulti ni David? Sa Salmos 23, versikulo 4, matod tang David, bisan nagalatas ako sa nalupyakan sang landong sang kamatayon. Wala ako sing kahadlukan nga malaot, kay ikaw paupod nako. Ang imo sungkod kang imo itulokod, nagalipay sila sa akon. Siling ni David, bisan may problema sa sulod, may problema sa buhat. Matod pa niya, bisan pa ako magalakat sa landong sa kamatayon, wala ako sing dapat kadlukan. Atubangan sa Dios igsoon, mga kauturan. Bisan anong problema magabot sa aton, tanan masuk. Bisan anong kaluyahon magabot sa aton, tanan mawala. Kay ang Dios nag-ukot sa aton. Amin ka mo sinata. Sabi ninyo dito sa Amerika, hindi mo na ito balaw. Ang pirmi ko lang, tao nang nahagit ako soon na mag-YouTube. Kaya nakita na ko ang mga Amerikano, ng mga Black Americans. Sa dirahan na may wali, bilib ko sa mga Black Americans. Kung mga puntos, pasilindahin sila. Praise the Lord! Hallelujah! Pero hindi man kami Black American. Mas speaker ni magsilingawin, awagin mo tayo. Pilipino ang mga si David Dixon, sa iyang eksperyensya, na-eksperyensyahan sang hari kung ano ang kaayos ang Diyos na nakipupod sa iyo. Abinin niyo mga igsunan, sa dira kasi si David, gikukot ni Saul, gikukot sa mga Pilistino, dugay na siya, nagihaplas ni Samuel nga hari. Abin niyo, paghaplas kay David nga hari ni Samuel, sobra man na 20 katuig, usa siya naghari. Wala siya magdali-dali. Gipaabot niya yung saktong panahon nga gitigana sa Diyos kanina. Matthew 28, in Christ, victory is ours. Juan 16:33, matod pas Biblia, sa kalibutan may kangitngitan kamo, apang magpakalikon kamo na daw ko ang kalibutan. The war is over. Tapos ng direksyon, di na kinahanglan ba na
pangalisod. Di na kinahanglan kita na lisod-lisod sa ato kung kalingon. Because victory is ours. Ato na, daog na ta, lamang magpabilin lang ta, dira kay Ginisos. Matod sa Ginoo, tinuod, nga sa kalibutan doon na tayo kangit-ngit, apang magpangaligon kamo, nadaog ko ng kalibutan. Dito sa cross, nadaog na ni Jesus. Matthew 28:18, tubtob 20. Yari karon ako magupod sa inyo, tubtob sa katapusan. Sa dira nga kita gitahasan sa Dios sa pagdala sa mensahe sa bilog kalibutan. Wa na reklamo iso. Kay man matod sa Ginoo, magaupod ako sa inyo hangtod sa katapusan. In Christ, we will be victorious. Only Christ and Christ alone. Kay matod pa niya, without me, ye can do nothing. John, sa Pinadayag 1, versikulo 9. Matod pa niya dire, hangtod 17. Ako si Juan nga iutod, kag umalambit upod sa inyo sa kamamitan. Kag sa ginharian, kag sa pagpailog. Sa kay Jesus, dito anay sa pulo sang Patmos, tungod sa pulong sang Dios kag sang pagpamatuod ni Jesus. Magisunan si Juan sa iyang eksperyensya. Nagmamingatod doon siya sa Dios. Pero unsay nahitabo kaniya? Giprito siya sa nagabukal nga mantika. Aban si Juan wala gyud mo reklamo sa Ginoo. Ang kay Juan nagpadayon siya nga nagmatinumanon natubangan sa Dios. Bisan pa sa pihak sa kalisod nga ngagyan. Matod pa ni Juan, aniya ako sa pulong nga Patmos tungod sa pulong ni Jesus. Tungod sa kay Ginoong Hesus igsoon, si Juan nakaangkon sa kalisod. Apan wala niya gimahayan ng Ginoo. Sa versikulo 9, ang Dios o kung 17, ang Dios nagpakita dito kaniya. Sang nakita ko siya, napukan ako nga daw patay sa ilang. Sa nakita niya malonda sa Dios, nagtumba si Juan. Apan gipahangtang sa Ginoo ang iyang kamot nga tuod dito kay Juan. Kag nagsiling, dili magkahadlok, ako naga ang nahaw na kag ang katapusan. Matod pa sa Ginoo, kay Juan ayaw kalisang Juan, kayang Ginoo nakita kay Juan nga nahadlokan si Juan. Sino man tao nga hindi hadlokan ko? Tanang tado na tayo kahadlok kaya. Hindi ko magpati nga di gid mahadlok ang tao. Nahadlok ay si Juan, nahadlok ko ba? Sa kamatuoran nga siya, naas kamot sa Dios. O niya napukan siya, pagpukan niya, ang kamot na to sa Dios, nagpahamtang sa iya, o gipasalig siya sa Dios. Dili man kahadlok Juan, I am the Alpha and the Omega. Ako ang insuguran kagkatapusan. Hindi nagpasabot na ang Diyos na ay gisugdan o na ay katapusan. Ang buot ipasabot nini na ang Diyos wala sing insuguran kag wala sing katapusan because He is a God of eternity, makiksunan. Pinaari kay Jesus, wala kita sing dapat kadlukan. Sa dihang katawhan si Israel ng tabo sa Red Sea. Ang Red Sea, so, pertina kalisod. Dalom ang Red Sea. Kay ang katawhan Egyptian. Nagasunod kanila. Nakita nila nga grabe yun ang mga Egyptian. Doon ay mga karwahi, mga kabayo, mga sundalong dala ni Paraon. Ang katawhan si Israel, perting kulbaan. Ang abog, di basta-basta sa pagtagagan sa ilang makarwahe. O niya, nidoon sila kang Moses, siling nila kay Luis, Moses! Gintakadto mo diri kami, agon ipapatay sa mga Egyptian, way lugnanan diri,
Pero matod sa Ginoo, matod pa ni Moises, sumala sa gisulti sa Ginoo, dili kamo magkahadlok. Pahimonong, tanawa, di magkahadlok, pahimonong, tanawa, ang buhaton sa Dios nga kaluwasan sa inyo. Kaya ang may tuhanon ngayon nakita karon, buwas hindi na ninyo makita siya. Dili magkahadlok. Abilin niyo mga kuturan. May pamatian ako nga toksyo na ang pinakakuyaw gali na sakit, ang pinakakurulba na sakit, hindi diabetes, hindi high blood, hindi cancer, pero ang pinakakulba na sakit igsoon, why kasing imbatya, amo ang depression. Kahadlok, depress. Ano ng depression sa aton? Sa nilunggong ng istorya. Daw hindi na ito na-explicar. So, magtulog ka, una-huna nimo, ano duman kanon mo was. Una-huna nimo, ano ipabalon mo sa estudyante mo. Una-huna nimo, tanan yung ginuna-huna, nag-aabot sa tao. Di ka nakatulog. Depress ka na. Amo na nakatulog. Nga kung nahimo atong likawan ang depresyon. Tulog panahon sa inyong tulog. Hindi paghuna-huna ang mga butang na way pag-ari matabo, ginapalibugan mo na nga daw sa matabo na sa imo. Mga utod, siling sang Ginoo sa mga tawhan sa Israel, dili magkahadlok. Fear not, dahil pahimonong ang kamo. Tanawa ninyo ang kaluwasan ihatag sa inyo sang Ginoo. Mga utod, nakiksuon. Si Gideon na mo sina, nahadlok siya sa matabo, mga kaigsunan. Ang Ginoo magagamit sa tao para sa kauswagan sa buluhaton. Mga tao nga sa tanaw sa kalibutan, walay kasarang apang sa mata sa Dios, mapuslanong tanan kita maggamit sa Ginoo kung magpagamit sa iyo. Gusto ko magpagamit iso? Gamiton ka sa Diyos. Tugod kay ang Ginoo nakahimo sa tanan kabuta. Kamusta ikaw? Are you qualified enough? Ang Diyos, mayo sa atong sinta na sa ito.